Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan puntahan dito sa Japan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino.
Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Si Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Siyempre po, gaya ng dati, muli po tayong tatalakay ng mga paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi. Sabayan tayo, napapanood po sa ating pong live streaming sa FB. Sa gawing kanan ng ating live stream, meron po tayong chat room. Maaari pong itype ang mga reaksyon. Ating po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nakikinig po sa ating himpilan, ang numero po na maaaring tawagan para po sa inyong mga reaksyon, maaari kayo mag-text sa 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pinahintulutan na raw po ni Presidente Digongyo ang investigasyon laban po dito sa ambasador na si Marichu Mauro na nambugbog po ng kanyang kasambahay doon sa kanyang mission sa Brazil. Ang sabi nitong gobernador ng Cavite, dito ho kay General Parlade, dapat daw mahiya sa kanyang sarili. Meron ba siya nun? Yun ang tanong. Marami niyan, wala eh. Sana nabibili yan, di ba? Para makabili tayo, yan ang ipamahagi natin sa mga nasa gobyerno. Ito naman si Mantika Rockway, mga kaibigan, sumagot pa kay Gordon. Paano? Napahiya eh. Bakit ba interesado ka masyado sa PhilHealth? Hindi ka naman spokesperson yan. Para kang puwit ng baboy. Putak ka ng putak. Lahat na lang pinakikialaman ninyo. Pare-pareho kayo. Sabi niya raw nagsasalita siya on behalf of the President. Yun naman pala eh. Yung PhilHealth may sariling tagapagsalita yun at mga opisyal yun. Damuho ka. Bagamat binati ni Presidente Digongyo si Caldero sa kanyang kaarawan ngayon, parang may halong may halong Alaska eh. May pang-Alaska ng konti. Ang sabi, don't feel bad about your recent events. Happy birthday. Masyadong damdamin. Kaya yung iba dyan, huwag kayo masyado magdamdam. Talagang ganon. May pagkakataong kasama ka pero hindi ka kasali.
Ganyan lang yan eh. At itong mga manggagawa, mga kaibigan, mga grupo, iba't ibang grupo ng mga manggagawa, nananawagan na sibakin itong si Marichu Mauro sa Foreign Service. Bakit tayo merong ganyan sa Foreign Service? Ibig sabihin, marami yan. Maraming ungas na kamukha yan. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito ang panawagan ng ilang mga grupo ng manggagawa, mga kaibigan, na sibakin na sa pwesto itong nirecall na Philippine Ambassador sa Brazil na si Marichu. Buti hindi apelyido niya Papa, no? Yung middle name. Marichu Mauro. Ayan, ha? Pagkatapos siyang makunan sa video na inaabuso niya ang kababayan nating domestic helper na nagtatrabaho sa kanya sa diplomatic residence. Yung tinutuluyan ng ambasador. Sa isang pahayag, sabi nitong pagkakaisa o labor coalition na pagkakaisa ng uring manggagawa, kasama dito yung National Confederation of Labor, Kilusan ng Manggagawang Makabayan, Katipunan, kanilang iginiit na ang ginawa ni Mauro ay nakaiinsulto sa mga Pilipino sa abroad na umaasa ng proteksyon mula sa mga otoridad. Di ba? Sa halip, sinabi nila na ang protector mismo ang siyang gumagawa ng pag-abuso. Ayan ho. At sabi ho dito, these disgusting actions by no less than a high-ranking diplomat of our government is utterly revolting. Talagang nakakakulo ng dugo, hindi ho ba, mga kaibigan? At a time when millions of Filipino workers here and abroad are suffering from rampant employer abuse and a pandemic-induced economic crisis, the actions of Miss Mauro become doubly insulting. Ayan po, ha? Lalo pang nakapagpalala, ha? Sa kinakaharap na problema ngayon ng ating mga kababayan. By the way, lahat naman ng sinasabi nito, nasabi na natin, mga kaibigan. At sila ay humihiling na madali ang sibakin si Mauro, hindi lamang sa foreign service, kundi maging sa government service. Kumbaga, i-disqualify na ito for holding any public office. Tama naman yun. Sabi ko nga sa inyo, yung pagtanggal dyan, kulang eh. Di ba? Kulang pa yun. Sa ginawa niyang yan, sapagkat ipinahiya niya ang buong Pilipinas. At lalo niyang isinapanganib ang ating mga manggagawa o mga namamasukan sa iba't ibang bansa na karaniwan ng sinasapit ay inaasahan na matatakbuhan ng ating mga kababayan sa ibang bansa sakasakaling sila ay magkaroon ng problema. Pero ito ang sabi ngayon,
ang itong Dole, walang inisyong statement di ba? Para tulungan yung domestic helper na binugbog ni Mauro, yung minamaltrato niya. Ginagawa niyang punching bag May kasama pang kurot may kasamang dagok, may tadyak, may sipa. Mga kaibigan 51 years old. Tao. Ano raw ang masasabi dito ng Dole? Kita ninyo. Tungkol dito. Si Bello, Halina at makipagkantahan, makipagkwentuhan, makipagkumustahan at makipagkulitan kasama ang mga awit ng bayan. Lapid Fires Live Jamming. Alas 10 hanggang alas 11:30 ng gabi. Tuwing Sabado dito sa DWBL 1242. Hosted by Kap Percy Lapid. Lapid Fires Live Jamming. Kinig na! Pinag-uusapan natin itong kanina, yung kay Mauro. Bueno, lahat naman ho ng sinabi natin dito, yun na rin ang sinasabi ngayon ng lahat ng mga nananawagan na sibakin na sa serbisyo itong si Ambassador Mauro at pati sa gobyerno, hindi na siya bigyan ng pwesto o payagan na makabalik pa sa serbisyo sa gobyerno. Parang, ewan ko kung pwede yun nang wala siyang kaso. Ang sabi naman ng palasyo, mga kaibigan, si Presidente Digong raw ay binigyan ng Department of Foreign Affairs ng go signal na ituloy yung investigasyon laban dyan kay Ambassador Marichu Mauro na napanood po sa video na inoombag yung pong kanyang kasambahay. Ngayon, kinumpirma raw ito ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin. Hindi ba ang sabi natin ang sabi ni Locsin kahapon, ipagpapaalam niya muna kay Presidente Duterte kung iimbestigahan nito si Mauro. Ang sagot nila ngayon, sabi ni Harry Roque, pinayagan na po ng Presidente ang DFA na imbestigahan ang dating Philippine Ambassador to Brazil na si Marichu Mauro. Ayan pinayagan. At ipinaliwanag daw nitong si Harry Roque, ano ba yung sinabi niya? Meron siyang sinabi na kaya raw pinayagan na at kailangang ipagpaalam ni Locsin kay Presidente at kaya pinayagan siya na ika nga po anong tawag dito? Na ituloy yung investigasyon dahil daw si Mauro ay presidential appointee. Kay presidential appointee yan, kaya yan career official ng DFA. Yan po, parehong under yan ng Ministry o ng Department of Foreign Affairs. At ang kalihim yan ay si Locsin. Sabi ko nga sa inyo, baliktad ang ginawa ni Locsin Nagyabang pa kaysyo ipapataw ang pinakamabigat na parusa labang kay Mauro o sakaling mapatunayan daw. Napapatutunayan mo ron. Dalawa lang yan. Siguro inaareglo nila yung kasambahay. Di ba? Kaya dinidili-dali nila, mga kaibigan. Nagpapakesyo-kesyo muna. Para sa ganon, meron silang
pagkakataon upang yung kasambahay mahilot nila na wag ituloy ang reklamo laban dyan kay Ambassador Marichu Mauro. Yan naman talaga ginagawa mga kaibigan Kung hindi tatakutin, kakausapin yan. Aalukin ng pera yan kung kinakailangan, mga kaibigan. Ngayon, baliktad yung ginawa ni Locsin. Ipagpaalam muna. Dapat ikaw yung sekretary. Bakit ka maghihintay ng go signal? Under mo yan. Kahit pa siya ay presidential appointee, lalo na kung siya ay career official. Mga kaibigan, yun ang talagang tama. Pagpapaalam mo, mga kaibigan, ano ibig sabihin nun? Kung hindi pinayagan, sige nga, dahil sa inappoint siya, malaking katarantaduhan na yan ang nangyayari niya sa gobyerno kapag kaganyan ang kalakaran, mga kaibigan. Para ano pa't naging kalihim ka ng Department of Foreign Affairs? Kung iaasa mo rin pala ang pagpapasya doon sa appointing power. Hindi ko mo inappoint ng presidente yan, wala ka ng kapangyarihan. Ikaw ang may kapangyarihan dyan. Ngayon, after investigation, kung pagkatapos halimbawa na inimbestigahan mo yan at meron ka ng rekomendasyon kung ano ang gagawin sa kanya, o desisyon kung ano ang pasya dyan sa conduct and becoming na ambassador na yan, yung presidente o kung sino man ang padrino niya, tsaka palang papasok yun pwede ba ang mahilot yung ginawa nung yung atraso nun, yung kasalanan nun, pwede bang hilutin? Ayan po, mga kaibigan. So, baliktad ang nangyayari ngayon lahat na lang si Presidente Digong nyo ang magpapasya. Di ba? Mga kaibigan, katulad ng ombudsman. Hindi yan kumikilos pagka walang go signal ang presidente. Dito lang yan nangyayari. Bagay, nangyayari din sa mga nakaraan yan, pero hindi rampant, hindi yung garapal. Mga kaibigan, alam mo kung paano niyayari yung kaso. Dito garapal na hinihintay ang go signal ng presidente. Kaya ngayon, tsaka palang nagrekomenda suspension ito si Samuel Martires, nung may order na imbestigahan daw lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Di walang natira dyan. Di ba? Sa palagay nyo, ilan ang matitira? Mawawala ng tao sa gobyerno, mauubos. Kokonte matitira dyan. Mga kaibigan, kung talagang totohanan yun, yung utos na lahat ng mga magnanakaw imbestigahan daw. Sino man iniwala ron? Mga kaibigan, sabi nga natin kasi matatapos na itong 2020, papasok na tayo sa 2021. Pagpasok ng 2021, almost 1 year na lang susunod na eleksyon na mga kaibigan ang kampanya, hindi na sila makakampanya ngayon kasi deliberate. Sabi ko nga nung una, ang ginawa nitong administrasyon, di ba? Nung una, sarcasm lang yung atin Ba't di nyo pagawing hanggang 2022 yung lockdown? Ba't tinotoo? Di ba? Hanggang kailan daw? Hanggang 2021. Tinotoo nga
mga kaibigan eh. Sarcasm yun eh. Kumbaga, ang tawag doon, satire. Mga kaibigan, sa sinasabi natin, abay, akalain yung totohanin. Di ba? Ngayon, yung sinasabing paiimbestigahan lahat ng magnanakaw sa gobyerno, imagine niyo nga paano nila magagawa yung kung ito ngang mga iskandalo na, PhilHealth, ang dami niyan, Department of Tourism, Bureau of Immigration, Customs, meron ngayon mga kaibigan. Kakasuhan yata ng NBI yung 3 matataas na opisyal ng Bureau of Customs sa pangunguna ni Commissioner Guerrero, mga kaibigan, sapagkat merong pagkakataon na nakapaglabas ng kargamento sa customs ang 5 consignee, importer, consignee na hindi ho accredited sa Bureau of Customs. Kaya nung imbestigahan ng NBI, hinanap yung pangalan ng kumpanya at saka address. Alam niyo kung saan napunta? Saan nila nakita yung address? Sa squatters area. Isipin ninyo. Ultimo nga yung mga accredited dyan, ultimong accredited, puro fictitious ang mga address na ginagamit. Ito, naimbestigahan ng NBI. At alam nyo, lumalabas. Itong 5 consignee na ito, na pinirmahan ang mga dokumento. Sip mo, dokumento, paano nakapag-dokumento yan nang hindi naman sila duly accredited sa customs? Paano yan? Anong papel ang pinakita niyan? Anong papel ang pinakita niyan? Anong entry ang pinakita niyan? Di ba? Para mailabas yung kargamento. Isipin ninyo yan. Alam ba ninyo kung gaano karami ang tinatansya? Kung gaano karaming container van, mga kaibigan, ang naipuslit nitong 5 fictitious consignee na ito, na pinayagang ng matataas na opisyal ng Bureau of Customs mula kay Commissioner Guerrero. Gaano karaming container van? Hindi bababa sa 500 container van. Anakanampu, mga kaibigan. Pagpalagay nyo, halimbawa, kaya pala napakalaki ng deficit ng custom. Sapagkat ang mga dumadating na kargamento dyan, hindi na pala legal. Ang mga kargamento na ilalabas ng labag sa batas. Walang papeles. Magkano naging deficit ng custom? 20 billion pesos na hindi pa ho nangyari sa kasaysayan ng Bureau of Customs na magkaroon ng ano tawag mo dyan, deficit, may isa pang tawag dyan shortfall sa collection. Kasi every year, meron pong target collection ng Bureau of Customs, kahit ang BIR. Halimbawa, sinatansya nila na itong 2020, ang makukolekta ng Bureau of Customs, halimbawa lang ito halimbawa ay 500 billion. Mga kaibigan, 500 billion ang kukolektahin
ng Bureau of Customs mula January hanggang December. Ganun ho yan eh. Meron pang quarterly yan eh, na target collection para makuha mo yung annual target collection. Dati nga, may contest pa sila dyan eh. Kailangan every quarter, ma-meet mo na yung kailangan mong makuhang target. At kung kukwentahin mo quarterly, 4 na quarter yan, di ba? 4 na kwan yan. Hati yan ng taon. Tigta 3 buwan. Para mabuo yung target collection. Ngayon, isipin ninyo, nagkaroon ng deficit na 20 billion ayon sa COA. Ito'y nung nakaraang taon. At itong sinasabi natin na iniimbestigahan ngayon at magsasampa ng kaso ang NBI, mga kaibigan, ito'y nangyari last year. Siyempre, yung COA report, lumalabas yan, na ilalabas nila yan, the following year. Kung 2019 nangyari yan, lahat ng nangyari sa isang opisina, yung financial flow ng isang opisina, nilalabas ng COA yan sa kanilang audit the following year. Year 2020 tayo ngayon. Ibig sabihin, yung shortfall na 20 billion nung nakaraang taon yun. At itong pangyayaring ito na inimbestigahan ng NBI, itong Bureau of Customs, mga kaibigan, nangyari ito noong 2019, merong mga consignee o kumpanya na ayon sa NBI, merong mga accounts management office accreditation galing sa AMO. Ito yung accounts management office. Kakuha ng accreditation. Ito ho yung mga pangalan nakakuha ng peke yung mga kanilang kumpanya. Paano sila na-accredit? Yun ang tanong ngayon. Ang pangapangalan ho, number 1, Blessed Iskat International, Crown Majesty Classic Corporation. Number 3, Parasol-8 Corporation, Lisiga International. Number 4, Gibson International Trading. At panlima, Dragon Lock Enterprise. Yan ang mga pangalan. Umaabot sa itinatayang hindi bababa daw sa 500 container van ang nailabas nitong mga kumpanyang ito. At sa investigasyon ng NBI, sabit si Commissioner Ray Guerrero kasi pirmado siya, mga kaibigan. At sabit din ho itong isa pang militar, retired Brigadier General Raniel Ramiro. Ito si Ramiro ay Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. At sabit din yung hepe ng AMO o ng Accounts Management Office na siyang issuing authority ng accreditation dyan sa Bureau of Customs. Mga kaibigan, 3 sila na sinasabing kakasuhan daw po ng NBI sa katarantaduhang na-discovery na yan. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire.
Ngayon, ito, kung itong mga container ba na ito na naipalusot sa panahon ni Guerrero, kala ko ba malinis yan? Sabi ko na nga umpisa pa lang Yung kwento, ganito kwento niyan, di ba? Nung unang pumasok si Guerrero, kala mo, sinong malinis? General din ang pinalitan niyan, si General Shabu. General La Peña, di ba? Si Shabu. Nilipat lang ng pwesto yon. Ito naman si Guerrero, mga kaibigan, nung pumasok yan dyan, para kunyari, magpakitang mabagsik siya, para lumapit sa kanya yung mga smuggler, di ba? Ang ginawa niya, kabisado namin yung custom Yung kinikilos pa lang ng tao, alam mo na ano sabi? May nag-offer daw sa kanya ng lagay. Na 100, more than 100 million. Tapos nagbabala siya, huwag niyo akong lalagyan Nilagyan niya ng presyo hindi ibig sabihin pinariringgan mo yung kwan. Yung mga smuggler. Kung magkano ang kailangan pasalubong sa'yo sa Bureau of Customs. Di ba? Ngayon ito, kung yan ay hindi bababa sa 500, sabihin na lang natin 500 container yan dahil 5 itong kwan 5 itong consignee na peke, hawsyaw, mga kaibigan. Sabihin mo na lang na nung isang taon, konti yun ang isang consignee makapagpalabas ng 100 container sa loob ng isang taon, by konti yun. Kaya, yung tansya rito na 500, estimate lang yun. Hindi bababa sa 500 container van ang nailabas ng mga ito. Yun conservative estimate lang. Ngayon, kung yan, ipagpapalagay natin 500 container van, magkano nalugi sa gobyerno? Yun ang tanong. Halimbawa, ipagpalagay mo na lang magkano ang value ng isang container van? Di ba? Napakalaki ng container van kung di 40 yan Karaniwan, di 40, 40-footer container van. Sabihin mo na lang, sa isang container van dapat magbayad ng buwis na 2 milyon. Magkano yun? Kung times 500 mo. 2 million times 500, 1 billion. 1 billion yun. Hindi ba? Mga kaibigan, yun conservative estimate lang. Yan ngayon ang ating aabangan, mga kaibigan, kung ano mangyayari dito. Ako hindi ako naniniwala, tandaan ninyo. Tawasin nyo man ako. Yung sinabi ni Presidente Digongyo na paiimbestiga ang buong gobyerno. Ano? Nagpapatawa ka, Mr. President Digongyo. Di ba? Nagpapatawa ka, hindi ka naman kalbo. Di ba? Sus Mario, paano nyo gagawin yun? Kaya sabi nung iba, pakana lang yan. Talagang ganon. Sipin ninyo, ilang taon na lang. More than 1 year na lang ang kwenta niyan dahil kung magkaka-eleksyon tayo, siyempre, kakampanya yung mga tao. Di ba? Busy na yan. Abala na yan sa gobyerno. At yung mga investigasyon na yan, sineset aside na yan pagka campaign season na. Di ba? Papetik-petik na yan. Kasi yung mga appointees, mga nakapwesto sa gobyerno, yun na yung panahon na maninimbang na yan Mananansya na yan.
makikiramdam na yan kung kanino tataya, ha? Gagawa na ng mga avenues yan doon sa mga posibleng kakandidato. Gagawa na ng koneksyon, di ba? Maghahanap na sila ng koneksyon. Busy na silang lahat sa madalit sabi. Yung mga nagnakaw, meron ng itatabing pera yon para idonasyon doon sa mga ibang kandidatong presidente. Para sa ganon, pag nanalo, ligtas na siya sa pagnanakaw na ginawa niya at pag sinwerte pa siya, dire-diretso ang haba ng swerte niya. Sipin mo na kapag samantala na siya kay Digong nyo, makikinabang pa siya ulit kung sakasakali sa susunod na administrasyon. Kaya, yung sinasabing investigasyon, wala yan. Mga kaibigan, ano yan? Abstract yan. Drawing. Sa madalit sabi po. Bakit ginagawa yon? Para yung tao mapaniwala ulit. Diba? Kasi wala nang naniniwala sa pamahalaan na kumakampanya nga ito laban sa corruption sapagkat maya't maya sumasabog ang issue ng corruption. Pinakahuli nga dyan, yan Dolomite Sand sa Manila Bay. Diba? Latest. Hindi pa natatapos yung isang corruption, eto na naman, panibago na naman. Mga kaibigan, at ito naman mga magnanakaw, nagmamadali na. Kailangan maubos na natin yung pondo ng DENR. Kasi baka hindi tayo nakakasiguro. Alam naman ninyo, may tadhana Di ba? Yung nag-aakala, magtatagal sila sa pwesto. Sino mag-aakala si Marcos babagsak? Walang nag-aakala nun. Sino mag-aakala si Erap, very popular, bumagsak? Natapos. Eto, wag na natin sabihing babagsak kasi swerte ito Alam niyo kung ba't swerte? Naku po. Kasi walang leader. Mga kaibigan, walang mag-leader. Kaya ang tao tahimik kahit na nasusuklam na. Alam nyo kasi, yun ang swerte nila Sip mo lahat ng paghihirap, lahat ng dahilan para maghirap ang tao, ginawa nito. Lahat ng paraan, para ang tao magipit, ginawa dito Mga kaibigan. Pero wala. Bakit? Kasi walang leader. Di ba? Mga kaibigan. Hindi dahil sa magaling sila. Hindi ho. Di ba tad-tad ng kapalpakan nitong administrasyon ito? Wala akong nakitang ganitong administrasyon mula nung nagkaisip ako. Mga kaibigan. Ngayon lang nangyari lahat ito. Kung ano man ang nangyari. Sa corruption pa lang Wala na makakapantay May pandemic na nga, nawawala pa yung pera. Sipin ninyo, nagagawa pa nila yon. May pandemic na't lahat Nakakaisip pa ng Dolomite. Bakit? Nagmamadali. Kailangan maubos na natin to para ano man ang mangyari, may baon na tayo. Di ba? Kung habulin pa tayo, sabi ko nga sa inyo, gusto nga ng Sandigan Bayan, hawakan nilang kaso, puro plunder. Bakit? May pera lahat yun yung makakasuhan ng plunder. Sipin mo, Dolomite Sand, magkano yung pondor yan?
Almost 400 million yung pondong yan na gustong ika nga nakwa na sinasalakab nitong mga taga-DENR. At hindi pa yan. Ang talagang nakalaang pondo para sa ritob kalikasan ng Manila Bay, alinsunod sa ibinabang mandamus ng Korte Suprema, 40 billion mahigit yan. Allocated fund na yan, mga kaibigan. Hindi na mababawi ang pondong yan sapagkat naaprubahan yan sa General Appropriations Act. Isipin ninyo, continuing yan. Mahigit 40 billion. Kaya atat na atat. Mga kaibigan, talagang takam na takam ang DENR. Kung paano nilang masasandok, yung pong 40 billion. Kaya si Peralta mga kaibigan, malinis ang Manila Bay. Akala mo ba scientist Akala mo tinikman niya yung Manila Bay, ininom niya Sana nag-swimming siya ron, di ba? Bago man lamang niya sinabi para may basihan man lang. Kasi wala naman siyang ano muwang niya sa kwan, sa science. Ano muwang ni Peralta ron? Malinis daw yun. Di sana ininom niya. Para nakita ng tao ba? Malinis nga. Sipin mo, ininom ni Justice Peralta yan. At buhay pa. Mga kaibigan, di ba? Nabubuhay pa siya, di. Safe nga yan. Yun pwede mong ipantapat sa science. Kung ikaw mismo sinubok mo. Para masabi mo, hindi totoo sinasabi ng mga scientist. Katulad ng sinasabi ng DENR. Yun, pwede mong ipanlaban. Pagka ikaw uminom nun, di ka nagtae. Hindi ka nagkasakit, hindi ka ginalis, naligo ka ron, nagbabad ka ron, hindi ka ginalis, nagpagulong-gulong ka sa dolomite, gumawa ka pa ng sandcastle na dolomite, walang nangyari sa'yo, hindi ka ginalis, hindi ka man lang nangati, talo mo yung scientist, napatunayan mo sana, hindi totoo ang sinasabi ng scientist. Mga scientist yan. Ang problema, wala Ang proof lang nyo, bunganga Gusto nyo sa pamamagitan ng bunganga, dumaloy na yung pondong sasandukin dyan. Sa DENR, magkapera na kayo kagad. Diba, mga kaibigan? Lapid Fire, bumabanat, bumabatikos. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget, ako ay nabubuisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap, habang ang iba'y napapasarap?
sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-cheating-cheating. Pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-cheating-cheating. Pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-cheating-cheating. Pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwalta. Yeah. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na